Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nangunguna. Ganun yung mga litanya ng mga media. Bongo. Ayun. Marami pong sorpresa ang katatapos na eleksyon nang pumasok sa top 12 ang mga nagbabalik na senador. Hindi lang basta top 12. Top 5 nga silang dalawa eh. Correct. Sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Sino pa? Kasama ang kongresistang si Rodante Marcoleta. Kahit hindi sila pumapasok sa iba't ibang senatorial surveys. Oo nga, ano. Tingnan mo nga naman yan. Yan ang anggulo ni Mother. Yan ang anggulo, Mother, ano? Sa bagay, itong tatlong ito, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, nasa laylayan ito. Nasa laylayan yan. Nasa laylayan ito. Nanay Lenny. Pero biglang si Bam Aquino ay nasa number 2. Tingnan mo nga naman, ano. Tapos git-gitan sa 5 and 6, si Kiko saka si Kadante. Ayun. Ang halo-halong komposisyon ng mga nagungunang senador sa partial and unofficial results ng COMELEC ay pinaniniwala ang pabor kay VP Sara kaugnay sa nalalapit na impeachment trial nito sa Hulyo. Idineklara po ng COMELEC at PNP na generally peaceful ang katatapos na eleksyon bagamat sinalubong ito ng gun attacks, technical glitches at power supply issues habang may naitalang mga karahasan sa kainitan ng botohan sa ilang bahagi ng bansa. Umaabot na sa 80% ang partial unofficial count ng COMELEC na ang unang pwesto sa maraming lugar ay inokupahan ni re-electionist Senator Bongo. Ngunit si Bam Aquino ang number 1 pick sa malaking bilang ng vote-rich areas. Isyu ng bayan. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hindi na tayo magmamadali ngayon, no? Hindi na. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Nakikita nyo ba yung mga mata namin na yan? Ayan, mga puyat kami. Kababantay sa mga numero. I'm sure, kumbatsero, ang ating mga taga-subaybay ngayon ay nangangapuyat din. Ganon din. Lalo na nga, actually, maraming nagbabantay sa national, pero mas marami ang nakatutok sa mga mayor. Sino nalong mayor? Lokal. Mga mayor. Nangunguna ba? Leading bang manok natin? Ayan, mga usapan, ganyan. ano? At mas matindi ang passion doon, kumbatsero, sa baba. Oo. Kahapon kagabi pala, nung may mga nakikita ka na kasi sa social media, kinukongratulate si Senator Antonio Trillanes. Natingin tuloy ako, nanalo ba si
si Hindi. Trillanes. Kino-congratulate for a good fight. For a good For a good fight. At yung survey na lumalabas ng mga nakakaraan, Yung putputan. yun din naman din ang, Yun din ang, lumabas sa resulta sa ng eleksyon. Caloocan, Kaya tinan mo, titinan nyo, yung mga sa mga survey, may survey na tama. May survey na tama. Nakukumpirma ng resulta ng eleksyon, pero marami rin ang napapasinungalingan ng resulta ng survey, Alam mo, ng eleksyon. Ang ganda nung binanggit mo na yan, kumbatsero, sapagkat ito pong resulta ng eleksyon, bagamat yung mga binabasa natin partial at unofficial pa, na galing po sa server ng COMELEC, ay nagsasabi na marami po sa mga survey results na binabasa natin ay talagang hindi nakataga sa bato ang resulta. Ang resulta ng survey. Tingnan mo, dito ho sa partial and unofficial results na inilalabas ngayon, ano na pala ito, as of 5 a.m. 5:02. Ano oras? 5:02. Ha? a.m. 5:02. Meron na. Meron nang mas maaga dyan. May 5:02. Ito, yan. Paki-update ninyo. Paki-refresh mo yan. Refresh. At meron na. Sa senatorial, tulad ng pambungad na ginawa ni Mother, talagang maraming sorpresa dito po sa basahin nga natin yung eleksyon na ito ngayon. Latest ng 5:02. As of 5:02, 80.21% of the total number of precincts ang nabilang na po dito. Nangunguna pa rin si Senator Bongo. Pumapangalawa si Bam Aquino. Si Bongo ay meron 21,719,000 plus votes. Si Bam Aquino, yung pang number 2 ay 16,790,000. Pare, i-refresh ninyo dahil sa kung na ngayon i-refresh nyo lang. I-refresh ninyo kasi itong mga numbers na to, may konting pagbabago na 80.26% na to At 5:02 a.m., 21,729,790 si Bongo. Din ba? Tapos ay si Bam Aquino, 16,794,699. Ayan. Pumapangatlo si Senator Bato de la Rosa, 16,639,300. Pang-apat, Erwin Tulfo, 13,781,873. Ayan. Ito ang isa sa sorpresa Ito pa. sorpresa, si Kiko. Panglimang pwesto si Kiko Pangilinan, 12,278,641. Lamang siya ng almost 78,000 kumbatsero. Sa number 6 na si Rodante Marcoleta na may 12,200,940. Ayan. Pasok din bilang pang-pito si Senator Ping, ang nagbabalik na si Senator Ping Lacson with 12,116,320 votes. Pang-walo, Tito Soto, isa pang nagbabalik, 11,909,561. Ayan. Pang-siyam ay ang re-election ni Senator Pia Cayetano, 11,684,846. Pang-sampo, ito importante ito. Yung 10, 11, 12 kumbatsero. Pero actually, itong pang-sampo parang medyo pwede na ring matulog ng mahaba-haba. Si Camille Villar ay may 10,997,784. Yan. Pang-11, si Supremo. Supremo. 10,793,298. Si Senator Lito Lapid, re-electionist. At ang sumusunod sa kanya na may diferensya lang kumbatsero ng almost 100,000 ay ito pong si Senator Amy Marcos na may 10,697,840. Ayan. Medyo huminto muna tayo dun sandali kumbatsero ng top 12 kasi kagabi nung bago ako matulog
Yung mga numero na to ay daig nung numero kagabi. Mas mataas yung numero kagabi. Yung numero kagabi na bandang ang nagpo-programa dito sa DCRX, si Ray Sibayan at si Romel Fuertes, nagpuyat nga ako eh. Ngayon ko lang nalaman, magka-partner pala sila. Eto kong batsero, dun sa kagabi, itong si Aimee, pang-11. Ano? Pang-11. Bukod dun sa siya, pang-11, mas malaki dito yung numero. Asan ba yung kay Aimee? Yung kay Aimee kagabi kong batsero ay almost 12 million na siya eh. Number 11 siya, tapos almost 12 million kong batsero. 11.96 million siya kagabi. Pero yung binabasa natin ngayon, anong 10 million lang ire. 10 million 697. Oo. Umatras. Umatras. Kaya po ito yung tinatanong kanina ni Kong Angel kay Chairman George Garcia. Bakit kagabi nasa pumapalo na sa almost 25 million si Bongo? Ngayon, number 1 pa rin si Bongo. Kaya lang, ano lang ang numero, kumbatsero? 21. 21. Ba't umaatras? Lumalaki yung porsyento ng binibilang pero umaatras yung numero, yung total. Oo, kaya medyo maraming kinakabahan dito kung batsero. Ulitin natin, dumadami po yung porsyento ng nabibilang pero lumiliit yung numero nung actual dapat kung votes. ano man ang mangyari do sa mula kagabi kung 25 million na si Bongo. Senator Bongo, hindi na dapat bababa yun. Hindi na bababa. Ngayon 21 Ngayon 80.2% na yung dapat mas mataas yan. Dapat mas mataas kasi kagabi 70% lang. O kaya man wala man siyang naging boto do sa mga dagdag na precincts, 25 million pa rin. 25, yun ang sinasabi natin. Kaya medyo yung sagot po ni Chairman kanina, hindi naman kami nagtototal niyan eh. Parang ganun eh. Ang nagtototal niyan, media. Ha? Ganun ba? Parang tanongin nga natin siguro ang KBP. Ano ba usapan nila? Bakit ba tayo biglang ito bang mga numero na binabasa natin na to, ang nag-compute lang ba niyan ay mga taga-media? Ang nagkwenta lang ba nito ay mga taga-media? Hindi, may server yan sa di ba? Kaya eksakto kung batsero, hindi maaaring ganun lang. At ang mas matindi kung batsero, bukod dun sa palagay ko, ang medyo pumapalag dito si Senator Aimee. Dahil number 11 siya kagabi, biglang naging number 12 siya. Nakahawak siya sa buntot ngayon eh. Oo nga. Nakahawak. Tapos nakasunod ng dikit na dikit. Sige nga, basahin nga natin yung dikit na dikit kung batsero. Asan na ba yun? Si Ben Tulfo. Si Ben Tulfo. Ngayon, si Ben Tulfo ay meron ng 9,719,180. 722. Teka muna, ba't nagkaganon? 9,722,361. So, ang diferensya nila kung batsero ay mga 700,000 o 800,000 plus. Tapos, number 14, eto, mas dikit ito. Dikit siya kay Ben Tulfo ng 6,000 lang. O wala pa, o 6,000. Bong Revilla, 9,716,009. 9,760,009 votes. And 9 votes. Pang number 15 ay si Abby Binay, 9,476,986. So andun din nasa medyo lumaki ang ilang daan. Number 200 to 300. Sa mga nagtatanong, sige hanggang number 20 na kung batsero basahin natin. Number 16, Benher Abalos, 9,291,284. 17, number 17, Jimmy Bondoc, 8,496,073 votes. Number 18, Manny Pacquiao. Timo, number 18 lang si Pacquiao. 8,383,304. Si Ipe, Philip Salvador, 8,236,467. Pandalawampu, itong si Colonel Busita na may 7,834,722. Ayan, yan po yung top 20. Pero gaya nga namin nang nabanggit namin ni Kumbatsero kanina, yung hanggang top 10 siguro pwede nang matulog na kayo.
Matulog na kayo. Pero huwag masyadong mahimbing. Huwag masyadong mahimbing. Baka sa sobrang himbing naman magulat na lang kayo. Baka bigla pang magbago. Yan po ay as of 5:02 a.m. today, from 80.26% of election return. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. O chill muna tayo, mga kababayan. Yung mga nag-unfriend nung isang araw, pwede na kayong friends ulit. Friends na ulit. One day lang naman ang eleksyon. Pero marami pong hindi pa rin tatanggap ng resulta ng eleksyon. Most of the time, kumbatsero, pagka natalo ay dinaya. Ayan. Pero dito, kung may sorpresa man sa mga nanalo, may sorpresa rin sa mga natalo. Talaga. Dito ho sa mga senador, ilang senador yung tumatakbo sa pagkakongresista. Nako, mukhang hindi sinuwerte. Ganun? Mukhang naiwanan na kumbatsero. Hindi maganda ang mga numero. Si Senator Coco Pimentel laban sa kanyang katunggali sa pagkakongresista dyan sa Marikina na si Marcy Teodoro. Ganon din si Senator Cynthia Villar, kumbatsero. Mukhang hindi rin na magandang mga numero niya kumpara doon sa kanyang kalaban na konsihal yata yun doon sa Santos, kumbatsero. Tapos may mga content, kumbatsero. Yung mga miyembro ng Quadcom. Sa Quadcom, si Dan Fernandez. Oy, nanalo si Sol Aragones dyan, sa Laguna. As governor. Governor ng Laguna. Congratulations. Si Kong Albi Benitez ng Bacolod. Congratulations. Mukhang panalo rin yung kanyang anak na si Javi. Congratulations sa mag-amang Benitez dyan sa Bacolod. Mayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. At siyempre, maraming sabi nga nung kausap ko kagabi sa Cebu, ito'y upset of the upsets. Yung pagkakatumba nitong si Gwen Garcia. Tinalo po siya ng kanyang katunggali na si Pam, ano apelyido ni Pam? Si Ate Pam. Tinalo siya ng katunggali niya mula sa PDP laban. Baka magkaroon tayo ng chance na makausap kahit na pa-schedule natin bukas dahil hindi pa naman daw po proklamado. Si Pam, si Governor, ito si Pam Baricuatro. Ayan, Baricuatro. Medyo mahirap ng habulin to kumbatsero 867,551. Ito pong si Gwen Garcia ay may 602,268. I'm sure marami tayong mga kababayan nagtatanong, kumusta ba sa amin? Kumusta ba sa lugar namin? Kumusta ba si Joel Chua? Di ba? Taga Quadcom din si Joel Chua. Ay, mukhang lusot si Joel Chua. Nakalusot si Joel Chua. Kahit na matindi yung bashing na ginawa sa kanya ni BP Sara, siya pa rin ang pinili ng mga taga... Anong distrito yan si Joel? Taga Quiapo. Diyan sa Maynila. At, Congressman Joel Chua. At bagamat wala pang kwento, unofficial pa lang to. Lamang po siya ng... Liamado siya. Naku, putputan pala kumbatsero. Putputan talaga. 42,000 si Kong Joel Chu ay merong 42,219. Samantalang ang may hawak naman sanas na isusubo. At sasalaksak sa lalamunan. Sa kanya. Hanggang sa mamatay. Sabi ni Vice President Sara Duterte. 40,976. Walang 2,000 to, kumbatsero. Walang 2,000. Mahigit 1,000 lang ang lamang na yan. Kaya putputan talaga yan. At siyempre, si Roland Valeriano, Congressman Valeriano. Asan ba? Ayan. Uy! mukhang makakalusot din Makakalusot din. Si Congressman Valeriano, 50,951. Yung kanyang katunggali na si Carlo Lopez ay 45,440. Kaya lang daw malungkot daw itong si Congressman Benny Abante. Ay si Congressman Benny Abante. Ilipat mo nga. Ayan pero bagamat hindi rin ganun kalayo ang diferensya. Si Joey Uy ay mayroong 51,407.
Si Kong Benny Abante ay 48,415. 3,000 lang lamang. Putputan talaga, kumbatsero. Pero ano ba yan? Ay, 100% na yan? Akala ko may bibilangin pa. Hindi, may bibilangin pa. Nakalagay lang yan. Out of the total vote. Nasa 80% pa rin. Ang nabilang. Pampalakas loob. Hindi, ito sa City of Manila, 81% pa lang. 81% pa lang. 81% pa lang ang natabulate. Tama. At maganda umaga rin sa mga taga Nueva Ecija. Ay! Kumusta ba dyan? Provincial government ng Nueva Ecija ay sa umali pa rin. Siyempre. Pero ang yung pinaglalabanan sa 3rd District. Yung Kabanatuan, nanalo yung anak ni Jay Vergara. Nanalo. At sa 3rd District ay leading si Jay Vergara. Leading din si Jay Vergara. Ayun. Medyo hindi nakuha ni Mrs. Ni Gobernadora. Ni Cherry. Ni Cherry, ang pagkakongresista dyan. At marami pang iba. Marami pa tayong mga update na ibibigay sa inyo habang lumalao ng ating palatuntunan. Mag-message din kayo sa amin kung saan ba ninyo gustong malaman. Saan ba? Sa bang inyong mga lugar? Sa Pangasinan, no? Kumusta po sa Ilocos? Kumusta po sa Bataan? Kumusta po sa Batangas? Nanalo ba si Ate V? Nanalo si Ate V. Malaki lamang doon sa pumapangalawa na si Mike Rivera. Ayan, malayo. Ito, sige, nabanggit ko na din lang. Si Ate V, si Governor Vilma Santos ay may 521,599. Ang pumapangalawa sa kanya ay si Mike Rivera. May 424,409 at ang nagsabing laos na siya, si Jay Ilagan ay 214,793. Si Juan, yung alam mo bang wala pa ako natatanda ang eleksyon na natalo si Dodo Mandanas? Wala pa ako natatandaan mula nung naging reporter ako. Si Dodo, may kapanyarihan yan, may agimat yan. May agimat. Ito po, sa pagka-vice-gobernador. Ayan nga. Ito po ang, ayan, no? Natalo pala si Lucky. May kapangyarihan niya si Dodo Mandanas. Nagkaroon niya ng asawa, batang-bata eh. May kapangyarihan niya si Dodo. Si dating governor, ngayon ay tumakbong vice governor Dodo Mandanas, may 652,341 votes. Samantalang si Lucky, not so lucky. Si Luis Lucky Manzano ay mukhang hindi swerte ngayon. 450,251. Malayo-layo. Ay nako, ayan, mga meron lang tayo pero hindi pa rin nagbabago ang tanong natin. Bakit paatras ang numero na nakukuha natin mula sa server ng Comelec? Bakit pa atras habang lumalaki na ang porsyento ng nabibilang? Nanong mangyari, habi? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Oras po natin, Achi. Ito, may ebidensya pala kung batsero na naimprenta ang Philippine Star na ebidensya kagabi ng bilang kagabi. Ito, Chairman. Ito, may ebidensya. May ebidensya ho ang Philippine Star. Ayan sa kanilang bilang Pilipino, bayan ng ipanalo, yung numero kung batsero. Akala ko nga. Ebidensyang mataas na ang numero, mga numero kagabi. Biglang bumaba ngayon. Akala ko kung ano ebidensya. Kasi may ebidensya din ako niyan ito, naka-imprenta na talaga kung badyero. Nasa front page ng Philippine Star. Natawa ako sa iyo. Akala ko meron silang may nakita ebidensya. Sabi ko, may ebidensya din ako. Na-screenshot ko din yung kagabi. Ayan, imprinted. So kagabi ay almost 25 million na si Bongo. 24,572,917. Yan, yung kagabi. As of 10:35 kagabi yan. Pero yung ngayon, 21 million. Umaatras mga kababayan. Yung pong sinasabi ng Comelec. Ano sabi ng Comelec? Hindi naman kami nagtatabulate
Hindi naman kami nagtatabulate. Saan ba nang gagaling yung mga numero Hindi naman na yan? kami nag-total Sa PPCRB kaya, meron din silang mga kopya niyan. Patanong nga kay Dr. Sirano, yung nakausap natin kagabi. Ay, kagabi. Nakikigabi naman ako, no? Eto, mas matindi yung as of 1:44 AM. Eto, pakita natin. Yung sa DCRH to, no? Yung tinabulate ng DCRH. Pwede ba natin pakita yan? Yung Decision 2025, pwede ba yan ito? Ngayon sana, para makita natin. Umabot pa pala ng 26 million kumbatsero kagabi. O, tingnan mo na. Kaninang madaling araw, nung tulog na tayo. Tapos, nung mahimbing na tulog natin, paggising natin, bumaba. Ay, ito po ay as of 1:44 AM. Yan po, umabot ng 26,698,000. Oo. Ayan, Oo nga, ano. Kitang-kita, mga kaibigan, no? Tapos si Bam Aquino, 20 million. De La Rosa, 20.4. Erwin Tulfo, 16.8. Pangilinan, 15,041, 15,008. Hindi naman nabago yung ranking ng 1 to 10. Pero yung pagdating ng 11, yun, si 11 na si Lito Lapid. Number 12 na si Amy Marcos. Ayun, yun ang nabago, yung 11-12. Nako. Matindi labanan. Ayan, makakausap natin mamaya-maya si Attorney Reds para sa KBP. Ayan. Para sa KBP. Kasi sabi ni Chairman, hindi kami nagkukwenta. Tanong natin yung ang may-ari ng KBP. Ayan. Oras po natin, 6:31 ng umaga. Si Attorney Reds na. Hindi muna kami magko-commercial. Mahirap naman yan. Mahirap naman yan. Mahirap paghintayin yan. Mahirap naman yan. Sino paghintayin namin? Si Attorney Reds o si Attorney Het? Ganun. Okay, sige. Basta kami namimili. So commercial muna. Commercial muna. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Pasok na natin, kumbatserot. Baka gusto mong mawala yung allowance natin. Baka mawalan tayo ng allowance at makagalitan pa tayo. Mapagalitan pa tayo. Kasapin natin si Boss Attorney Reds Hularbal, ang ating bossing dito sa MBC, at siyempre wala rin tulog. Walang tulog. Pero siya din po ang legal counsel ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Attorney Reds, magandang morning. Magandang umaga, Napuyat din si Attorney Reds. Si Attorney. Pati signal nawawala. Attorney Reg. Uy, choppy yung signal ni Attorney. Balikan natin si Attorney Reds kung yung mas magandang signal. 2:00 na yata sila nauwi Balikan natin si Attorney Reds para malaman lang natin kung ano yung proseso ng pagbilang ng COMELEC. Attorney Het, ikaw muna. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, Pinoy Robotics Team wagi sa Gresya. Oil price rollback umarangkada na matapos ang eleksyon. Bongo, Bam Aquino, De La Rosa at Kiko Pangilinan pasok sa Magic 12 sa partial and unofficial result ng COMELEC. Ilang party list groups posibleng makakuha ng 3 congressional seats sa katatapos na eleksyon. Usok sa NAIA Terminal 1 baggage carousel, natukoy sa power bank ng pasahero. Power bank na naman. At 65 anyos na lolo nasawi matapos bumoto sa Albay.
Di ba bawal sa check-in yung power bank? Bawal. Oo. Bawal sa check-in yung power bank. Nakalusot. Ano ginagawa sa carousel ng power bank? Oo, nakalusot yun. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Ito Baha. po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. Balikan na natin si Attorney Reds Hularbal, ang legal counsel ng KBP. Attorney Reds, magandang morning. Magandang umaga, Anthony at Jerry. Opo. Good morning. Opo. Morning po. Binapakita po namin kanina na umabot na sa 26 million plus ang boto ng nangunguna na si Senator Bongo ayon po sa partial and unofficial result na galing din sa COMELEC. Kanina po itinanong ni Kuya Angel, si Chairman George Garcia, sabi niya, hindi naman kami nagtototal niyan eh. Apparently, ang binabanggit niya ay ang media ang nagtototal lamang nito at hindi ang COMELEC. Paano ba nakakarating sa atin yung mga resulta po na to, Attorney Reds, para lang po malaman natin yung proseso? At sino ba talaga nagtototal niyan? Okay, ang nagtototal niyan is kanya-kanya, no, including us. Pero ang pinanggagalingan ay yung COMELEC. Mm-hmm. Ang pinanggagalingan niyan is from counting machine papunta sa server ng media. Server ng media, doon tayo kukuha. Uh-huh. So ang sinasabi, go ahead po. Ang source ng data natin is from the same source ng COMELEC. Mm-hmm. Opo. Okay. So ang ibig niyo po bang sabihin na Attorney Reds ay ang iba po tayo, DZRH, MBC, ang ABS-CBN, ang GMA, kanya-kanya ba tayo ng pagtototal? Tama yan. Kanya-kanya tayo magpagtototal. Pero ang nakakataka is lahat tayo pare-pareho ang total as of a certain time. Yes. Tapos may natanggap tayong data na mas mababa ang total niya. Yung pong bagong mga numero na binabasa po natin ngayon. Katulad po ngayon, Attorney Reds, ang boto po ni Senator Bongo is more than 21 million. Tayo din naman ang nagtotal nun. Tama po ba, Attorney Reds? Tayo din ang nagtotal nun, ano? Tama yun. Tayo ang nagtotal. So, ang batayan po natin, ang tinototal po natin ay mga numero na galing sa COMELEC. Ano po ibig sabihin na lumiit yung total ngayon compared to 1 o'clock this morning? Kasi ganito, yung natatanggap natin na data, yun collated data, pero unprocessed, untabulated. And these are updated regularly. Almost every 10 minutes nakakatanggap tayo. Ang nangyari, mga bandang 1, actually 2 something. Yes. May natanggap tayong mga 200 MB na file size. Nung process natin, mas mababa ang total, naging 21 million. Ang unang data prior to that was about 300 MB na file size, which was totaling to 26 million yung unang position. So nung nag-update ang data from COMELEC, mas mababa nung bandang 2 o'clock. In other words, ang lahat ng mga kinukwenta po natin, sabi niyo yung 200 MB na files na pinakahuli, galing din sa COMELEC. So kung lumiit po yung mga tinototal, meaning yung mga numero, yun po hindi natin inimbento, kundi lahat ng iyon ay puro galing sa COMELEC. Galing sa Server, yes. Server ng Galing sa transparency server ng media. Kasi from automatic counting machine, papunta dapat sa
iba't ibang Iba't iba, server. oo. One of them is Media. media server, Mm-mm. kung saan tayo kumukuha ng data. Mm-mm. Yung isa is PPCRV, Oo. majority party, minority party. Tapos maraming server ang nakakatanggap mula sa automatic counting machine. So meron po bang error dito, Attorney Reg? Ang pagkasabi kagabi, may natanungan yung presidente ng KBP, I cannot recall who. May duplicate file na nung inaudit is natanggal. Ibig sabihin, nung una, nung umabot ng 26 million, may duplicate file. Mm-mm. Nadoble yung May file na doble. nadoble. Yes. Tapos Although it didn't change the position and the ranking. parang yung ranking. Oo. Kasi yung duplicate file na yun, buo naman buong mga posisyon. So nung tinanggal, ganun pa rin ang ranking. Ganun pa rin ang ranking. Lumiit lang yung total votes na binibilang, ano? Yes. Ganun ang pag-explica sa amin. Pero sa ranking, Attorney Reg, doon sa baba, gawing baba, may pagbabago eh. Yung sa 11, 12. Pero yung 11-12 na pagbabago, nangyayari na nung Tama. maliit na file. Tama kayo. Tinitingnan ko yung 2 o'clock, yung 1:44 a.m. Number 12 na pala doon si Aimee. Oo, 11 na doon si Lito Lapid. Tama po kayo. Tama po kayo, Attorney Reg. Bago lumiit yung numero, yung mga numero ay naging number 12 na tong si Aimee. Okay. So ang kwan talaga doon, may na dobling file nung tapos nung i-audit nakita yung na dobling file, tinanggal na. Yes. Opo. At hindi lang naman sa atin nangyayari yan eh. Lahat ng kumuha sa media server, Opo. yun doble. Tama po, hindi lang sa broadcast, pati sa print eh. Ganon din eh. Naka-imprenta nga ho ngayon sa mga pahayagan. Oo. Kaya lumilitaw, ulitin lang po natin mga kababayan na pare-pareho po ng kwenta ang mga media entities na kapartner po ng COMELEC, ang KBP, dahil nga merong transparency server, yung file, doon nagkatalo, Attorney Reg, ano? Yes, oo. Pero, hindi ba yun naging open tuloy sa suspicion, Attorney? Well, of course, may nagiging question kung paano nangyari yon. Pero we think that COMELEC can explain that. O dapat ang COMELEC ang mag-explain kasi sa kanila gating yung datos. Oo. Ito po, ang pinag-uusapan pa lang natin dito ay senatorial. By the way, doon sa mga nakikinig po sa atin, hindi lang si Senator Bongo yung nababasa na, yung 26 million na binabanggit natin kanina, kung bumaba man yan, bumaba lahat. Bumaba lahat. Yung ranking is the same, pero bumaba po lahat ang mga numero nila dahil nga doon sa file na binabanggit ni Attorney Reg. Pero mukhang ang mas nagwawala dito, Attorney Reg, yung mga party list. Ngayon po ay may mga nagme-message sa atin ng mga party list group na may 200,000 plus na yung iba, nabawasan, naging 125,000 lang. Kumbaga, mawawala sila sa winning circle. Ganun ang sitwasyon. Kaya mukhang magiging malaking issue to, Attorney Reg. Oo, tama ka. Until there's a full audit and explanation, magkakaroon ng question dyan. May sinabi na ho ba kung paano ite-trace saan nanggaling yung double entry na file? Kasi from ACM sa mga precincts, di ba doon lahat galing itong mga tinatali ng media? Oo.
may dinadaanan bago dumating sa media server eh. Kasi i-convert pa into a readable file. Kasi yung file na papadala sa atin, kung diretso from precinct, nasa encrypted file yon. Okay. So, bago dumating sa atin na decrypt, may dinadaanan. Pwedeng doon galing yung problema, yes. Oo. Intindi. Well, anyway, Attorney Reg, pwede na kayo magpahinga uli. Inabala namin kayo. Tingin namin, ito po kasi kailangang mabigyan ng linaw dahil baka ang termino na po na ginagamit ng ibang mga dudoso dito, meron daw pong vote shaving. Well, hindi pwede kasi yung duplicate file, pag natanggal, ganun pa rin ang ranking eh. Hindi nagbabago eh. Yes, sir. Attorney Reg Hularbal, maraming salamat po. Thank you, Attorney Reg. Tulog na ulit kayo. Salamat sa inyo. Good luck. Thank you. Tulog ulit. Si Attorney Reg Hularbal, Legal Counsel ng KBP. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Department of Health. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. ACS Good News. Pumasok sa third place ang Philippine Robotics National Team sa first Lego League FLL Open International Championship na ginanap sa Corinth, Greece. Ang robotic project ng field team ay idinisenyo para sa maagang detection o pagduklas ng mga mapaminsalang algal blooms na ang labis na paglaki ay nagreresulta sa pagkamatay ng mga isda. Halos 50 bansa kabilang ang Pilipinas na kinatawan ni Dr. Yangas College Incorporated ang lumahok sa naturang patimpalak na ginanap mula Mayo 2 hanggang 4. Matapos ang eleksyon ay sumalubong na sa mga motorista ang good news, ang oil price rollback. Sa magkakahiwalay na advisory ng mga kumpanya ng langis, 1.25 ang kada litro ay binawas sa presyo ng gas o kerosene, 90 centavos naman sa diesel, habang 30 sentimos lang sa gasolina. Iniugnay ng Department of Energy ang rollback sa patuloy na alalahanin sa oversupply kasunod ng desisyon ng OPEC na dagdagan ang produksyon ng langis. Nananatili sa listahan ng COMELEC partial at unofficial result para sa 2025 midterm election ang 12 senatorial candidates: Bongo Bamakino, Ronald De La Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Nakabuntot naman sa kanila sina Ben Tulfo at Bong Revilla. 4 na party list organizations ang posibleng makakuha ng higit sa isang upuan sa Kongreso batay sa partial and unofficial results na inilabas ng COMELEC Media Survey hanggang 1:00 ng madaling araw. Kabilang sa 4 na nangungunang party list ay ang Akbayan na nakakuha ng 2.7 million o 6.5% votes. Sunod dito ang Duterte Youth na may 2.3 million o 5.6%. Pangatlo ang Tingog Party List, 1.8 million o 4.3% vote, at ang 4Ps na may 1.4 million o 3.5%. Sigurado na rin ang upuan ng ACT-CIS na mayroong 1.2 million, Ako Bicol Party List na may 1.1, ang Uswag Ilonggo na may 811,000 plus, ang Solid North na may 763,000 votes.
Pasok din sa top 10 party list ang trabaho na pangsyam sa pwesto at may 649,000 votes at ang PPP na mayroong 581,000 votes. Batay sa konstitusyon, sigurado nang may pwesto sa Kongreso ang isang party list na makakakuha ng 2% mula sa kabuang bilang ng mga boto sa halalan. Binalot ng usok ang baggage carousel 3 ng NAIA Terminal 1 nitong Lunes. Mag-aalas 5 ng hapon nang mapansin ang usok sa baggage carousel 3 ng paliparan dahilan upang maalarma ang mga pasahero. Kaagad namang rumisponde ang emergency team ng paliparan na tinilikas sa mga pasahero mula sa lugar saka nagsagawa ng ventilation measures. Lumabas naman sa investigasyon na isang power bank ang pinagmula ng usok, ngunit wala namang apoy. Ay naman, sa carousel na lang. Hindi pa sa aeroplano. Kung sa aeroplano yun. Sa cargo section ng aeroplano. Laking basag ulo nun. Ay, samantala, nasawi ang isang 65 anyos na lalaki matapos bumoto sa Uwas Albay para sa desisyon 2025. Sa panayam ni RH18 Roel Saldico kay Police Major Nathaniel Jacob, hepe ng Uwas Albay, nakaramdam ng pagkahilo ang biktimang si Nestor Rensales bago tuluyang hinimatay. Agad namang rumesponde ang medical team ng Bureau of Fire Protection para bigyan ng paunang lunas ang biktima bago isinugod sa ospital, ngunit idineklara ring dead on arrival. Ito na nga po ang nangyari kay Mr. Nestor Rensales Sr. na habang nagboboto siya sa South Central School, nakaramdam siya ng paghihilo. Nagsabi siya kay misis niya. So, dinala siya sa labas and then hinimatay siya. Fortunately, nandun naman yung medical team ng DFP kung kaya nabigyan siya ng first aid and then nilipat kaagad sa Ligao City doon sa Josefina del Monte Duran Hospital. Si Major Nathaniel Jacob ng Uwas Albay, PNP. Naiproklama na ang mga nanalo sa ilang lugar sa Metro Manila sa katatapos na 2025 midterm elections. Kabilang dito si April Aguilar na hahaliling mayor sa kanyang ina na si Imelda Aguilar na magsisilbi naman bilang vice mayor sa Las Piñas. Bihira. Si Mark Anthony Santos naman ang nanalo kinatawan ng Lone District matapos na pataubin si Senator Cynthia Villar. Sa San Juan, ipinroklama bilang nanalong mayor si Francis Zamora, vice mayor si Attorney Angelo Agkawili at kongresista si Bel Zamora. Ipinroklama na rin si re-electionist Mayor John Ray Tiangco ng Navotas at pati na rin si Navotas City Lone District Representative Toby Tiangco, gayon din ang walang kalaban na si Valenzuela Mayor Wes Gatchalian. Bumoto rin ang mahigit sa 4,000 persons deprived of liberty para sa desisyon 2025. Sa pagtaya ng Bureau of Corrections, pinakamarami ang mga boboto mula sa Bilibid. Sa New Bilibid Prison, mahigit 2,000. Davao Prison and Penal Farm, 924. At Leyte Regional Prison, 241. Personal ding nagtungo sa polling area sa loob ng Bilibid si COMELEC Chair George Garcia kasama ang ilang foreign observers. Iginit ni Chairman Garcia, hanggat wala pang desisyon ng hukuman at under appeal pa ang kaso ng mga PDL na nasa jurisdiction ng Bucor, maaari pa rin silang lumahok at bumoto sa halalan. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Congressman Egay Erice, friend na ba kayo ni Chairman George Garcia ngayon? Hindi siya bilib kay Miro. Hindi siya bilib kay Miro. Tingnan nga natin yung Caloocan, Kumbachero, kung nabalita sa Caloocan. Lamang siya. Ito po yung first district ng Caloocan, second district ng Caloocan. Erice, 84,598. Tapos yung kanyang katunggali na si re-electionist Representative Mitch Kahayon ay 60,796. So lamang ng 20,000.
Medyo malayo-layo na to. Malayo-layo na. Tapos si Oka Malapitan sa 1st District, 146,691. Si Ray Malonzo ay pumapangalawa na may 50,716 votes lamang. Ayun. Yan ang putputang laban. Pero diyan sa Davao, marami kong batsero nagtatanong sa sitwasyon sa Davao. Banggitin lang din natin ulit sa pagka-mayor, si Mayor Digong. Mayor Digong, ang yes. Leading 536,000, update nyo nga yung nasa board natin, 888, 80.65% po ito sa mga election returns. Si Carlo Nograles na kanyang na pangalawang nakakuha ng boto ay 64,835. Napakalayo, kumbatsero. 536,000 to 64,000. Sa pagka-vice alkalde ay yung anak niya si Baste. 527,800 plus. Ang mga pangalawa 63,000 lang. Bernie Alag. Sa pagkakonsihal ay number 1, Duterte rin. Rodrigo Duterte II. Ayan, Tapos congressman, sa congressman ng 1st District, Paulo Duterte, si Pulong. 157,804 layo votes. nung mix sa Nograles, 38,000 lang. Oo nga, Talagang Duterte country ang Davao, kumbatsero. Duterte pa rin ang Davao. Sa second district Duterte pa rin, si Omar. Si Omar ba yung Omar? Anak yata rin ni Pulong. Anak ni Pulong. So ibang distrito silang mag-ama. Ayan, first district Omar Duterte at may third district pa pala si Congressman Ungab. Si Ungab panalo pa rin. Yun. Pero ang mapapansin mo dito, kumbatsero, talagang Mindanao ay Duterte yan. Duterte actually sa nangyari ngayon masasabi mo na ang Pilipinas Duterte country. Hindi ba? Kung titingnan mo yung mga nangunguna, Bongo, nasingit si Bam, tapos Bato de la Rosa, ang lalaki ng tapos ito nga si Rodante Marcoleta, nakapasok. Yung dalawa, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, siguro dahil sa sabi ng ibang mga botante, puro Marcos Duterte, Duterte Marcos kayo. Iba naman, Aquino naman. Ayun. Si Bam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan. Saka siguro, kumbatsero, ito dapat na mapansin din, mabigyan din ng mga survey groups ito. Total, kayo naman ang nagre-research. Hindi ko alam kung hindi pa ba kayo madi-discourage mag-survey dahil puro mali yung survey ninyo. Sa number 1, nadali ninyo. Nadali niyo yung number 1. Pero yung katunayan na 63% ba ng mga botante ay millennial at Gen Z. 63% ng botante ay millennial at Gen Z. Doon po ay yun po yata ay hindi masyadong nagpagtuunan ng pansin sa mga mukhang survey. Doon, sapagkat ang nagbitbit kay Bam Aquino yung mga millennial at saka mga Gen Z. At ang talagang tinarget niya yung mga kabataan. At bata pa naman kasi si Bam Aquino. Wala pa namang 50 yan. Kaya yun ang baluarte niya, kumbatsero Yun ang naging baluarte niya. Tapos pag nakita mo naman kasi si Bam Aquino at pag narinig mo magsalita, may ulo. May K na maging senador. May K na maging senador at matalino. At meron siya pinagmamalaking mga nagawa niya nung nakaraan, especially sa larangan ng edukasyon. Kaya maganda rin naman na nandyan yung Bam Aquino. Tsaka tingnan mo nga naman, kung ikaw ang nagsosurvey, nasa laylayan sila, wala sila sa top 12. Wala. Tapos number 2
Wala sa top 12. Tapos nag-number 2, Bam Aquino. Nag-number 5, Kiko Pangilinan. Nag-number 6, Rodante Marcoleta. Pero wala sa top 12 mo. Dapat magsara ka na, survey. Ayun, magsara ka na. May mali. Total, naka-boundary naman na siguro kayo. Naka-boundary naman na siguro kayo. Yung, especially yung mga datihan na, tapos may iha ka ng konti kumbatsero. Talaga. Pero yung survey kasi nung Lailo kumbatsero, pag tiningnan mo yung trajectory nung Bam Aquino, paakyat talaga. Bakit? Kaya yung binasa natin nung nakaraan na si Bam Aquino, although nasa 7, yung huling survey po ng Juni Lailo na May 1 to 4, May 1 to 4, yung Bam Aquino nasa 7 to 13 na siya, pero dikit-dikit sila kumbatsero. Nung kadikit nga siya ni Tito Soto 4 to 6 kadikit siya, 34 yung Tito Soto, number 4 si Tito Soto Ganun lang kaliliit ang diferensya. Kumbaga ang trajectory ng Bam Aquino pag tiningnan mo, paakyat talaga. Yan ilan days na lang yan diba? May 1 to 4. May 1 to 4. Ilang araw na lang bago eleksyon. So nakita na rin nung Lailo na yun ang damdamin ng mga kababayan natin towards the election. Ayan. May latest ba tayo, Mother? Anong oras to? Anong oras na ba ito? Latest na to? Sige. As of 7 a.m. May latest po. Ito. Mula sa ating, ano ba tawag yan? Transparency server. Sa media. Andito na po ang latest sa Transparency server. Marami tuloy ang kinakaba. Totoo ba yan? Hindi na ba mababago yan? Hindi na ba mababago yan? Pero ito tama tayo'y kumukuha ng paliwanag para mawala yung agam-agam sa lahat. Dahil pag nasimula niya na may problemang ganon, may napaginilaan, may pagdudahan, tuloy-tuloy na yan. Hindi na mawawala yung duda na yun, kumbatsero. Pero kung sa simula pa lang ay maipapaliwanag na talaga, tulad kanina, kaya sinabi ko, may ebidensya. Baka kasi i-deny pa ng iba. Natutulog yung iba, hindi na nakita yan. May ebidensya sa dyaryo, na-screenshot ni kumbatsero. At na-screenshot din ng DZRH. At kung babalikan, meron pala sa system natin. Sa system po ng DZRH, MBC, wala hong maikakaila. Mababalikan yung history, kumbatsero. Tama, di ba, Yuel? 1:44 a.m. Nasa 26 point something million na. Binabalik ko natin pakita nga natin uli yan, mga taga DZRH TV. Ito po yung as of 1:44 a.m. 1:44 a.m. Ayan, 26,698 plus. Ayan, si Bongo. Yung kumbatsero ay ibaba mo nga ng konti, partner. Titingnan ko lang kung ilang percent. 79% yan Hindi, taas mo konti. Taas mo pa. Ilang percent yan ang ano? Ayan 79.4% yan 79.4. Diba? So ito po yung numero ni Bongo nung kaninang madaling araw. 26.6 million. Nung mag 80.21. Ito na yung bago. Pakita natin ngayon yung bago. Ito na po yung latest galing sa Transparency server. Yung latest as of 7 a.m. As of 7 a.m. Ito 80.33%. Ayan, 21,749,000. Ano, ilan? 21. Malaking diferensya to. Yung pong sinasabi na file na doble ba yung bagamat maaaring totoo, baka nga totoo yun, pero yung suspecha. Ba't nagkaganon? At sa media server lang ba nagkaroon? Kumustahin natin mamaya ang PPCRV. Tsaka yung iba pang, yung mga majority party, minority party, meron din ho sila niyan. Kung sa kanila ba'y nangyari din yan? Meron din bang double entry? Parang gano'n may double entry na nangyari. Hindi ba kinukwento ko sa iyo, kumbatsero, at minessage ko rin to kay Chairman George Garcia. Kahapon po, marami-rami ang natanggap nating mensahe na nagsasabi na nung ipinasok nila yung kanilang balota sa makina, alam nila kung sino binoto nila. Paglabas ng resibo, nadagdagan yung binoto nila. 8 lang yung sinyad niya, 9 yung
binilang. Lumitaw, oo. Babanggitin ko na yung nabilang. Si Busita, nakasama doon sa binilang. Oo. Tapos, yung kandidato naman niyang konsihal, kumpleto, pagtingin doon, natanggal yung isang konsihal. Oo. Nabawasan si Candy Medina, nabawasan na 1 boto. So, yun yung sample. At sabi niya, dahil sa bagamat bawal maggamit ng cellphone sa loob ng presinto, sinabi daw niya sa teacher, pipicturean ko to para meron ako ebidensya. Yun ang pinadala ko kay Chairman George Garcia. Kaya lang, wala pong masabi si Chairman George Garcia doon. Ang dami pong ganon. Nagkaroon ng overvote bigla. Pag overvote na kumbatsero, hindi na mabibilang yung buo na yon. Yung buo na yon, yung pang senador. Kaya may mga problema po, mga kababayan. Hindi naman natin sinasabing malaganap yun. Massive. May mga ilang mga ganyan. May mga ganyan. Tapos biglang may nagkaganito. May nakarating sa ating ganyan. Maring hindi pa yung iba. Meron ding hindi nakarating. Tapos ito, madadagdag ito. Kumbaga, tataas lalo yung suspecha. Oo. Tapos kanina, may nagpadala sa atin ng mga document, kumbatsero, isang polling precinct na ang registered voter ay halimbawa 500 lang ang registered voters, ang binilang na valid votes cast ay mahigit 600. Ba't nagkaganon? Mas marami pa yung binilang na boto kaysa sa registered voters. Normally, ang registered voters hindi naman 100% bumoboto yan. Ito hindi lang basta 100%. Lumampas pa sa 100% yung nakaboto. Talaga. No? Lalo na pag midterm elections, mas mababa ang turnout nito kumpara sa presidential elections. Kaya may mga may mga, hindi ako magtataka bukas makalawa, may magpa-file ng kaso dito, laban sa kapwa kandidato, laban sa COMELEC. Ayan, ako. At hihilingin na magdeklara ng failure of election. Tonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, Yusek Randy Escolango. 18 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, COMELEC idineklara walang failure of election sa bansa sa kabila ng kinukwestyong pagbabago sa bilang ng mga boto. Ilang kandidato maagang tinanggap ang kanilang pagkatalo sa katatapos na eleksyon. 300 voting machines pumalya sa kasagsagan ng botohan. Pangulong Bongbong Marcos hindi nakaligtas sa technical glitch ng voting machine. Mga bus at terminal operator binigyan ng 2 buwan ng LTFRB para ayusin at pagandahin ang kanilang mga terminal facilities. At Bulkang Kanlaon muling nagalburuto na tumagal ng 5 minuto. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Nasaan ba ang nagdidikit kahit mainit?
Ang ating init dikit sa tag-init promo, nasaan ka? Kahapon talaga sobrang init, ano? Grabe. Yung election day, umayaw nga yung makin eh. kakaiba ang init talaga. Samantalang nung matapos na, ay, sa inyo ba umuulan? Umulan. Ng pagkalakas-lakas kasi ang lakas ng mga kulog at kidlat doon sa amin, wala namang ulan eh. Lalo na sa dakong hapon o gabi. Lalo na nung maghapon at gabi na. Nagaya pa naman si Kuya Romel de la Cruz at si Ate Jennifer na maglakad-lakad. Biglang kumulog. Ayun, ako. Binura yung message eh. Binura eh. Erase. Nasaan ba ang nagdidikit kahit mainit? Si Erwin Alfaro. Go, go, go! Yes, Anthony at Jerry dito sa Gatchalian County, dito sa Valenzuela, talaga namang todo ang ating mga kababayan sa pagpapadikit ng DZRH sticker sa kanilang mga sasakyan. Nang dumating tayo dito sa bahagi nitong Malanday Public Market, kung saan nandito yung Kotoda, yung tricycle terminal ng mga taga-Malanday, nagpadikit sila ng DZRH sticker. At doon sa mga gusto pang umabol, magpadikit ng DZRH sticker, tumungo lamang dito po sa may Malanday Public Market para magpadikit ng DZRH sticker at manalo ng mga instant pa-premyo mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing Thank you, Sherwin. balita. 721. Balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:27 na umaga. Narito po ang pinakahuling partial and unofficial tally mula po sa COMELEC. Naunguna pa rin si Bongo, number 1 Bongo, 21,749,393. Pumapangalawa si Bam Aquino, 16,805,238 votes. Pangatlo, Bato de la Rosa, 16,654,763. Pangapat si Erwin Tulfo, 13,792,587. Panlima, Kiko Pangilinan, 12,285,897. Sumunod na dumidikit si pang-anim si Rodante Marcoleta, 12,209,871. Pampito, Ping Lacson, 12,124,909. Dikit lang yung mga nando sa mga numerong yun, 5, 6, 7. Walo si Tito Sen, Tito Soto, 11,917,625. Siyam, Pia Cayetano, 11,693,853. Si Camille Villar ay pang 10, 11,006,404 votes. Panlabing-isa, Lito Lapid, 10,803,168. Senator Amy Marcos ang pang number 12, 10,706,116. Lamang siya ng halos 1,000,000 na boto kay Ben Tulfo na panlabing-3, 9,728,954. Malaki-laki yung diferensya na from 12 to 13, mga 1,000,000 ang habulin doon, kumbatsero. Pang number 14, si Senator Bong Revilla ay nalaglag sa number 14. Meron lang siyang 9,725,135. Ang 15, Abi Binay, 9,486,042. Pang number 16, Benher Abalos, 9,298,236. Ang 17, Jimmy Bondok, 8,503,747. Pang 18, si Manny Pacman Pacquiao, 8,391,563. Pang 19, Salvador Philip Ipe, 8,245,386. At ang pang 20 ay si Colonel Busita, 7,837,996.
Ulit po namin, yan po yung as of 7 a.m. partial and unofficial result mula sa Commission on Elections. At para po sa mga updates din, kung gusto po nyong malaman kung ano ang sitwasyon sa inyong mga probinsya, sa inyo pong mga bayan, sa inyong mga lungsod, o kaya yung party list na inyong sinusuportahan, hindi man po namin mabasa, pwede po ninyong puntahan sa DZRH.com.ph/desisyon 2025. Wala Wala na ba? Wala nang ganun. Wala. Kasi website to Pang-adlib lang natin yun. Mother, wala ba talaga? Pang-adlib lang natin yun. Akala ko pag sinabing desisyon, 2025. sisigaw ka pa rin ng 2025. Si Yuel, bahala na si Yuel doon. Tayo naman, desisyon ngayon. Alas 7:31 na ng umaga. Generally peaceful ang naging botohan kahapon para sa desisyon 2025. Ayan. Ito po ang assessment ng COMELEC, PNP at ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa kabila ng mga napaulat na hinihinalang election-related violence. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, walang failure of election sa alinman panig ng bansa, bagamat may naitalang mga karahasan sa ilang lugar sa Mindanao at Luzon. Dumistansya ang COMELEC sa nangyaring aberya sa bilangan ng boto sa pagkasenador na makikita sa COMELEC media server. Una rito'y napansin ng mga netizens na mula sa 26 million votes na nakuha ni Senator Bongo ay bigla itong bumaba sa 21 million. Gayunman ay hindi nagbago ang standing ng mga senatorial candidates na pasok sa Magic 12. Sa paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia, sinabi nito na hindi niya alam kung ano nangyari sa media server dahil magkahiwalay at ibaan niya ang server ng poll body sa ginagamit ng media. May sarili kaming server, tapos po ang media, which is kasama ang KBP at ang iba pang media entities, may sariling server din. Opo. Ang PPCRV, ang NAMFREL, ang majority party at ang minority party, may kanya-kanya po tayong servers. Kung ano yung pinapadala sa amin, siyempre, yun din po yung pinapadala sa inyo at sa iba't sa ibang entities. Kami po sa Angel ay wala po kaming suma total, na katulad po ng binabanggit nyo kasi bawal kami na magkaroon ng suma total. Opo. Ayun, si COMELEC Chairman George Garcia. Meron kasing tinatawag na National Board of Canvassers, Kumbachero, yung NBOC. Ayan. At yan po ay nag-convene na kahapon, muling magko-convene mamaya para umpisahan na yung canvassing. At yun yung magiging official. Yun ang official. Itong mga nilalabas natin ngayon ay mga unofficial. Ayun. Saan ba gagawin niya? Sa PICC? Malamang. Mader. 10 a.m. Oy, Mader. Ayan, Mader. Sa Manila Hotel pala yun. Manila Hotel. Wala pa tayo dyan. Doon pala yung canvassing. Hindi ka ba magpapaalmusal doon sa Manila Hotel? Sarap ang breakfast doon. Sarap ang breakfast doon. Yung ganisa. Ano mo kay Aya? Manila Hotel, 10 a.m. ang resumption ng pagkukonvene ng NBOC. May file ng election returns na dobleng tinanggap at ipinroseso ng COMELEC media server. Ito naman po ang ipiniliwanag ni Attorney Rudolph Steve Hularbal, Legal Counsel ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP, kaugnay ng biglang pagbawas ng bilang ng boto sa mga senador. Ayon kay Attorney Hularbal, bagamat nagkaroon ng pagkakamali dahil nadoble ang bilang, hindi pa rin naman ito nabago ang resulta ng ranking ng Magic 12. Ang pagkasabi kagabi, may na-interview, may natanungan yung presidente ng KBP, I cannot recall who. May duplicate file nung in-audit is natanggal. Ibig sabihin nung una, nung umabot ng 26 million, may duplicate file. Tapos although it didn't change the position and yung ranking. Kasi yung duplicate file na yun, buo naman buong mga posisyon. So, nung tinanggal, ganun pa rin ang ranking. Ayun, yan po si Attorney Rudolph Steve Hularbal ng KBP.
Samantala, mahigit sa 300 automated counting machines na nagkaroon ng aberya sa katatapos na eleksyon. Ayon sa COMELEC, kinailangan nilang palitan ang 311 ACM dahil sa iba't ibang issue na kanilang nainkwentro kabilang ang pagluluwa ng balota. Ayon kay Chairman, ang naturang bilang ng ACM na nagkaroon ng issue ay mas mababa pa rin kung ikukumpara sa mga makinang nagkaproblema nung nakaraang eleksyon. Magugunitang mga ACM ngayon ay mula sa Miro system habang noong 2022 presidential elections ay ito'y sa ilalim pa ng Smartmatic. Hindi nakaligtas ang Pangulong Bongbong Marcos sa ilang aberyaan na naranasan sa automated counting machines. Pumoto ang Pangulo sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City, Ilocos Norte kasama ang kanyang ina na si dating unang ginang Imelda Marcos at kapatid na si Irene Marcos Araneta alas 7:06 ng umaga kahapon. Pero naipasok niya ang kanyang balota sa ACM ay kapansin-pansin ang pagkakaroon ng glitch matapos na iluwa ng ACM ang papel. Agad naman lumapit ang COMELEC personnel para mag-assist kay Pangulong Marcos. Binuksan ang machine at kinuha ang balota ng Pangulo na matagumpay din na naipasok sa makina. Magkakasa ng kilos protesta ngayong araw ang ilang grupo at organisasyon sa pangunguna ng Poll Watchdog na kontra Daya. Ito ay para kalampagin ng COMELEC hinggil sa umano'y mga issue at irregularidad na naranasan ng mga botante sa halalan kahapon. Ilan sa mga ito ay ang machine malfunctions, ink smudging at high scanner sensitivity na nagresulta sa unintended overvotes. Apela ng grupo dapat papanagutin ang poll body sa pagkabigo nitong maiwasan ng voter fraud at disenfranchisement. Magtitipon-tipon ang grupo mamayang alas 10 ng umaga sa Luneta Park at magmamarcha patungo ng Manila Hotel. Maagang nag-concede si Congressman Dan Fernandez habang nagpaabot ito ng pagbati sa kanyang katunggali sa gubernatorial race ng Laguna na si Sol Aragones. Nagpasalamat din si Fernandez sa kanyang mga supporter bagamat hindi anya nila nakamit ang tagumpay ngayong eleksyon. Tinanggap na rin ni Mark Leviste ang resulta ng botohan sa 2nd distrito ng Batangas. Makaraang manguna si Attorney King Colliantes na kanyang katunggali batay sa partial and unofficial result ng 2025 midterm elections. Ayon kay Leviste, nagsalita na ang taong bayan at buong puso at pagpapakumbaba niyang tinatanggap ang resulta. Nag-concede din si Manila Mayoral Candidate Sam Verzosa matapos pumangatlo sa ranking at manguna naman si dating Mayor Isko Moreno. Kasabay nito, nagpasalamat din si Verzosa sa lahat ng naniwala at sumuporta sa kanya. Nagpasalamat na rin si Pasay Mayoral Candidate Wawi Manguera sa kanyang mga supporter at buong pusong tinanggap ang pagkatalo sa incumbent mayor na si Emmy Calixto Robiano. Bagamat kinikilala ni Vice President Sara Duterte ang resulta ng 2025 midterm elections, inamin niyang hindi ito ang kanyang inaasahan. Naglabas ng pahayag si VP Sara makaraang 5 sa 12 senatorial candidates na kanyang personal na inindorsyo ang may tsansa na manalo batay sa partial and unofficial tally. Ang tinutukoy ni VP Sara ay sina re-election ni Senators Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at Las Piñas Representative Camille Villar. Bagamat hindi nakamit ang inaasahang resulta, pinuri ni Duterte ang kanilang mga supporters sa walang sawang dedikasyon at patuloy na paglaban para sa mga isyu na mahalaga sa bawat Pilipino. Iginit ni VP Sara na ang pagkatalo sa eleksyon ay hindi katapusan kundi isang panibagong simula. Nakatagda magtungo sa The Hague, Netherlands si VP Sara sa huling bahagi ng buwan ito upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang mga magulang at dumalo sa mga kaganapan sa Philippine Independence Day kasama ang mga OFW sa June bago ang kanyang inaasahang impeachment trial sa July. Susunod! Tito Boy! Ano kaya ang masasabi ng mga nananalo na hindi akalaing sila ay mananalo? Kasama kaya dyan si Senator Kiko? Wow! Panalo! Wow, panalo! At ano naman kaya ang masasabi ng mga biglang natalo kahit na lamang? Ay, sos, Mario Josep, ano? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita 7:40 ng umaga.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent. Ay. Baka gusto niyo nang palitan ng bubong na inyong mga bahay hanggat hindi pa todo-todo yung pag-ulan Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Birthday pala ni Jay Gomez dyan sa London, kumbachero. Ang Mr. Philippines dyan sa London. Jay Gomez, birthday. Happy birthday, Jay. At ka-birthday mo pala si Bailon ngayon. Birthday ni Bailon ngayon. Tingnan mo nga. Happy birthday. At happy birthday din kay Mr. Malupit. Hindi Mr. Malupitan Mr. Het Malupit Del Moro. Happy birthday. Huwag ka mawawala, May 18 Het Happy birthday. At baka gusto mo nang magpalit ng sasakyan, Dr. Arwin Serrano ng PPCRB Subukan mo mag-upgrade ng sasakyan itong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Itong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay merong 1.5 turbocharged na makina para sa maswabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na may sariling baterya, nabuboost po nito yung performance ng makina at fuel economy. At syempre, hindi mawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay at Android Auto. At subok na subok ni Secretary Art Tugade. Wala daw problema kahit may dala-dala siya, marami siyang bitbit. Hindi na kailangan yung muko. Lang niya. May power tailgate na rin ang Tiggo 7 Pro Hybrid. Bubukas kagad yung pinto. Tingnan mo nga naman sa halagang 1,110,000 pesos, magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. Kaya Kuya Obet Imperio, ano pa hinihintay mo? Mag-test drive na ng Tiggo 7 Pro Hybrid SUV. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Ano ba nangyari? Tinatanong din yan ni Mel Magno na habang nandyan sa NAIA Terminal 3 ay nagtatanong na anong mangyari? Habe? Anong mangyari, Habe? Bakit tumaas ang boto? Tumaas ang porsyento tapos biglang bumaba ngayon. Tumataas ang porsyento na nabibilang pero paatras ang boto, ang bilang ng boto. Ganon din ba nangyari sa server ng PPCRV? Alamin nga natin kay Dr. Arwin Serrano, ang National Coordinator ng PPCRV. Doc Arwin, magandang morning! Si Katonying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning din sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Mukhang napuyat din kayo, Doc Arwin Halata ba sa boses? Halatang halata. Opo, anong oras na ba kayo natulog? Kasi yung mga natulog kagabi at inumaga pa nga yung iba na inabot ng madaling araw, ang nakatulugan nila 26 million plus na ang boto nitong si Bongo na number 1 sa ranking. Paggising nila ngayong umaga, biglang naging 21 million, 80.33% na yung nabibilang. Ano nangyari? Ganon din ba experience ninyo sa PPCRV? Sa totoo lang, ako ay umalis sa command center ng mga alas 2 pasado ng madaling araw at pabalik pa lang ako doon na napigilan lang ako dito sa panayam ninyo. Kaya hayaan nyo silang maghintay. Habang pinakikinggan nila kayo. Opo. Yes, at papunta na nga ako doon. Malapit-lapit na rin naman. So, kaya gusto ko rin makita yung actual na nakalagay na datos dun sa aming screen. At alam ko na mas ito na ipo-project na doon sa central server kumpara doon sa iba pa, kasama na rin dyan yung aming PPCRB server.
Ang sinasabi po kasi ng ni Chairman George Garcia sa amin, hindi naman daw sila nagtatabulate yung ng suma total. Ang nagsusuma total ang media na meron din pong access dahil sa transparency server. Kayo po ba sa PPCRB, kayo ba yung nagsusuma total? Kayo ba yung nagkukwenta ng mga dumarating sa inyong datos? Hindi naman talaga yun yung magandang termino na nagsusuma total. Kundi ino-project lang namin yung mga nakakalap ng aming server at pino-project ito sa screen. Sa kasalukuyan nga, ang aming pino-project ay yung mga national candidates, yung ating senatorial and also yung party list. Ano po ba latest nyo dyan, Doc? Yeah, hindi ko nga nakikita pa yung ngayon, pero yung ang alam ko ay meron na rin mga mataas sa porsyento na nakukuha. Kung hindi ako nagkakamali, mga umaabot na rin ng mga 75%. Ang dito po sa amin sa DZRH, mukhang pareho din naman tayo ng natatanggap mula po dun sa iisa lang naman ng source natin, ay 80.37%. Sa 80.37% po na to, this represents 75,253 precincts out of 93,629 precincts. Dito po, yung pong bagong tala namin, na hawak-hawak po namin, si Bongo ay may 21,759,047 votes. Siya po yung number 1 pa rin naman. Pero ang tanong lang po namin talaga, Doc Arwin, bakit ba kaninang madaling araw, ng mga bandang alas 2, nasa 26 point something million na nga yung kanyang boto, ba't biglang naging 21 million? Titingnan ko rin yan mamaya, Katunyin, kung mababalikan mo ko mamaya or ng ibang mga program host yung ano. Opo. Okay. Yes, at parang ganyan nga yung nakita ko nung iniwanan ko yon, mga ganyang mga ganito na rin. Oo. So maaring yung nangyari sa inyo sa server ng PPCRB ay ganoon din sa nangyari sa media. Ang paliwanag po kanina ni Attorney Reg, Doc Arwin ng KBP, meron daw may parang nadobling file. May nadobling file. Maaring ganoon din ang nangyari sa PPCRB. Yes. At kung hindi ako nagkakamali ay merong i-schedule na ang COMELEC sa pagpapaliwanag na ito ngayong umaga. Kaya tabayanan din natin yung kanilang magiging lalo na magagaling kay Chairman George Garcia. Dapat po bang mag-alala ang ating mga kababayan? Kasi numero itong pinag-uusapan na to Hindi naman talaga dapat na ipag-alala kasi kahit na nung naalala ko nung tinatanong nyo ko rin yan saka nung iba pa nung isang araw kung mga hanggang ano oras na kaya sa tingin ninyo, Doc Arwin, na magiging maliwanag na yung kalalabasan at ang akin naman sinasabi ay consistent din naman na sinasabi ko since pinag-uusapan natin yung mangyayari sa aking pagtingin, most likely mga naglalaro yan sa 12 midnight or 1 a.m. Medyo makikita na natin at least man lang yung first 6 o top 6 at kung hindi sila nagdidikit-dikit sa bandang huli ay most likely ay makikita na natin talaga yung trend na tinatawag at makikita na natin yung most likely na nanalo para sa pagkasenador. Yes, sir. Ganun din sa mga lokal.
nakikita rin natin yan kasi nga naibabato yan doon sa mga local canvassing center server. At ang pinag-uusapan na lang dyan kung maliit na lang yung mga natitirang mga datos, mga porsyento na hindi nabibilang. Baka pwede na rin siguro na makahingi sila ng pahintulot sa COMELEC and bank para sa gayon maiproklama na kung maliit na lang yung datos at kumpara doon sa kung mabuo na siya ng ganap ay para namang sa gayon ay makatulong din sa matiwasay na pagtanggap doon sa lokal na lugar niyon. Yes, sir. Okay, Attorney Doc Arwin, maraming salamat po at hintayin po namin yung meeting niyo with COMELEC. Magandang umaga. Thank you. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa mga nagtatanong po sa Aurora Province, 78.79% na ang nabibilang doon as of 5:02 a.m. Ang nangunguna, Tolentino Reynante, 53,456. Pumapangalawa, si Noveras Attorney Christian, 42,694. So may 7,000 lamang, kumbatsero. Ay, 7,000 lamang, mahigit 10,000 lamang, kumbatsero. Yan po yung balita sa Aurora. Het, ano balita sa'yo? Picture dyan, inaanyayahan po ng PAGCOR ang lahat ng amateur at professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Ayun, sinimulan yan, Feb 1 pa ho Yes. Para sa mga amateur and professional photographers. Ayos yan pero dapat 16 years old pataas. Kailangan. Sabi ni Chairman Altenco, layo ng photo contest na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya: conventional, mobile at drone. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Yung mga magagaling pumitik dyan. Ayan. Magsabit na ng inyong entry hanggang July 31 na lang po. Ito. Yung. Okay, this one's for Gabby. So sa nagiging takbo natin ngayon, 2 senador ang hindi nakabalik. Hindi makakabalik, maaaring hindi makabalik kung yan ang magiging tuloy-tuloy na resulta ng bilangan. Hindi makakabalik sa Senado. At 2 senador ang nabigong makakuha ng pwesto sa Kongreso. Mga dating senador. Outgoing senators ang ang nabigong makakuha ng upuan sa lower house. Ganun talaga. Pero ang sabagay, wala pa namang final dyan. Wala pang final. Pero sana yung pong mga hindi papala rin, huwag na kayong sisigaw na dinaya kami. Kasi parang inuurot nyo pa yung inyong mga taga-suporta na mag-revolusyon. Sabihin nyo pa, ang taas-taas ko sa survey. Tapos ganyan ang nangyari. Kaya kung ganun po, mag-survey na lang tayo. At saka total, nabanggit mo yung survey. Sana naman yung mga survey firms ngayon, mga survey companies ngayon, may matutunan dito po sa bagay na ito. At tayo rin ay may matutunan kung paano natin i-appreciate ang mga surveys na yan. Hindi po yan, sabi nga namin kanina, hindi yan nakataga sa bato. Kung ano yung nasa survey, yan ang panalo. Kailangan po yung gawing gabay. Kung saan ka mahina, doon ka magpalakas. At kung saan ka malakas, doon ka lalong magpalakas. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at tagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.